Gym lang. So, ikaw muna mag-ano. Sa totoo lang po, hindi po namin kilala ang simbahan ng San Roque. Hindi po namin siya alam na may San Roque sa Lemery. At hindi din po namin ganun kakilala si San Roque. One time po, pwede ko po bang ikwento? One time po, mag-outreach po kami sa Nasugbu. Sunday po yun. Sunday, nasa Nasugbu na kami. Ang outreach namin ay Lunes. Pagkatapos po namin magsimba, sabi ko po sa husband ko kung pwede kami pumunta ng Taal para po kami kakain lang. Punta po kami ng Taal, kasama po namin si Jemlu Pilapi, yung pinsan po ni Sir. Tapos punta kami sa Kaysasay, inabot na kami ng hapon. Sabi niya, Ma'am, pwede pa tayong pumunta sa simbahan namin ng San Roque. Tapos sabi ko, gabi na. Sabi ko, maaga pa tayo bukas. Sabi niya, Ma'am, kahit sandali lang po, ba't ba ako nanginginig? Tapos nung pagpasok namin mag-asawa, nakita namin yung dalawang angel sa pinto. Nakalubog siya sa lupa. Tapos sabi ko, Erwin, tingnan mo, sobrang kawawa yung simbahan. Sabi ko, yung altar niya, yero. Tapos may crucifix na, sira yung mga sahig, sira yung mga upuan, ceiling, mga bintana. Tapos sabi ni Jem, Ma'am, ito yung gusto kong pakita sa inyo. Tapos ihinapan. Sabi ko, Erwin, ikaw na yung kumausap sa pare. Siya naman po. So, ganito po yung nangyari. So, yung pumunta na si Darlene sa CR, kami ni Jemlo, lumiretso kami doon sa pisina ng pare. So, yung kinausap namin yung pare, nag-commit ako na, sige po, Father, yung nakita namin yung altar. Dahil na gibaya ata siya ng lindol tsaka ng Taal Volcano. Opo. Yung ashes, nasira yung buong altar. So sabi ko sa parish priest, sabi ko, Father, sige po, kami po mag-asawa. Magkukomit kami ng pagpapaayos sa altar. Yung buong retablo, ayusin po namin. Pero may hinihiling po kaming dasal or intention. Yung mga tao lang may utang sa amin, sana po makabayan. Yung pag gagawa namin ng simbahan, ay magagaling dun sa tao magbabayan. Sabi ko, walang problema. Yun lang pala eh. Tapos, sige po, Father. Si Father Romy po yun. Romy Barion. Ano yun? Trending din yung pari na yon sa YouTube. Hanapin nyo yung pari na nagsabi na, hanggang SM ang sagot mo. Yun, siya yun. Nalala niyo yun, no? So, siya yung paring kausap ko. So, yung sinabi, nagpaalam na kami. Sabi ng parish priest, magsimba muna kayo. Sabi, nagsimba na kami. Magsimba kayo ulit. Hindi, syempre, ang hirap ang hindi sa pare. Sige, magsisimba na lang po kami. So, nagsimba po kami ng mag-asawa, sama si Jimlo. So, doon sa simbahan, doon sa kanyang homily, sinabi niya, meron na daw sumagot sa mga dalangin natin, sa mga dasal. At meron na pong sasagot ng retablo at ng buong simbahan. Nagkatitingan kami ng asawa. Ano sinabi mo yan? Sabi ko, sinungaling yung pari na yun. Sinungaling nga eh. Sabi ko, retablo lang sa altar eh. Bakit buong simbahan? Pero nagkatinginan kami. Sige, sabi ng misis ko, God would provide. Totoo nga, God would provide. Sa araw din na yun, sa misa na yun, yung natapos yung misa, kasi meron kayong monitor doon eh. Yung binanggit ng... Parang ganyan po. Parang ganyan. Yung binanggit ng pare, yung pagpapagawa ng buong simbahan, yung camera ng simbahan, nag-focus sa amin. Sa araw na yon, may isang taong nagsimba. First time din yung nagsimba. First time din namin nagsimba. Yung taong yun, yun yung nagre-release ng bayad sa amin. Isa sa pinakamalaki namin kliyente, siya yung nagre-release ng cheque. At napadaan lang siya ng Lemery. First time niya din. First time din niya dumaan. Ang sabi niya, magsimba kaya tayo muna bago tayo pumunta Coincidence sa talaga. puntahan.
Biro mo, first time yan magsimba, first time namin magsimba. Ang bilis si San Roque, no? Yung tao nagre-release ng cheque nandoon. So yung pagkatapos ng misa, lumapit siya sa harapan para kamustahin kami. Kamustahan. So, nagkamustahan kami. Nagulat kami na nandun siya. Sabi ko, ang ginagawa mo rito? Napadaan lang kami. So, Ina-attenan daw silang birthday ng anak nila. Since hindi rin nila kilala yung simbahan, sabi nila kahit kalahati na yung misa, pumasok tayo. Tapos sabi namin dun sa Father, parang dinidinig ni Lord yung panalangin mo kaagad. Kasi siya po yung magre-release ng cheque namin. Una po yun yung unang miracle ni San Roque nung araw na yan. So, bala yung nagulat kami, nandun siya. So, pinakalala namin siya sa pare na, Father, ito po si Sir ganito. Siya po yung nagre-release ng cheque. Tapos nagdasal niya. Tapos nagulat, sabi rin ni William, sige, parang tulong na rin niya, ilalabas siya on time. Tapos ito pong mga milagro nangyari. Pupunta rin sana kami ng Europe ng panahon na yon. Last year. Hindi namin nakalaman, ba't hindi kami mabigyan ng Ascension visa. madalas kami nag-Europe. Ba't hindi tayo mabigyan ng Ascension visa? Kaya ang nangyayari pala, kasi may mga hinahanap kaming supplier at contractor na gagawa ng simbahan. Kasi gusto namin maganda yung parang project namin ng mag-asawa is gusto kong pagandahin to yung San Roque, yung pinakamaganda. So, yung nade-decline kami ng visa, by the time na, siguro yung nag-iintay kami ng paglabas ng Shenzhen, naghahanap kami ng mga supplier. Sabi nga ng wife ko, nagdasal din siya, Lord, bigyan mo kami ng gagawa ng retablo. Kung maaari sana yung taga-Betis, pero hindi na sila taga-Betis. Kasi sa Betis, Pampanga, doon ang gawaan ng mga retablo sa Pilipinas eh. Doon yung mga ganda, pero mahal. Ito mga magkikwento, sige. Nag-pray kami. Sabi namin, yun nga, kasi mahal yung retablo eh. Sobrang mahal siya. Tapos di ko kilala yung gagawa. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng taga-Betis, pero wala na siya sa Betis. After 3 days, si Jem Luna naman, sabi niya, Ma'am, may nakita na ako na gagawa ng retablo from Bulacan. Sabi niya, nag-i-invite siya ng lunch. Pumunta kami mag-asawa, tapos sa ilalim ng punong mangga, pinakain kami. Sabi ko, sobrang sarap po ng pagkain nyo. Sabi niya, opo kasi kami Kapampangan. Talaga po, saan po kayo sa Pampanga? Sa Betis. Binawa ko yung kutsara ko, naluha ako. Sabi ko, Lord, ano ba to? Sabi ko, bakit po kayo nandito? Nalahar kami, nalaar. Nalahar daw sila, kaya sila napunta doon. Tapos yung gumawa po ayun po yung pangalawang milagro ni San Roque. Pangatlo po yun sa stained glass. Oo. Sa stained glass, yung gumagawa po ng mga ukit na salamin. Si Ed Villanueva po, isa po siya sa pinakamagaling gumawa ng stained glass. Pero hindi na po siya tumatanggap for 3 years. 3 years yung kaya niya pang tumanggap ulit ng project. Pero may isa kaming pare, si Father Mike, na humingi ng tulong sa amin para pumunta kami dun sa isang simbahan para titignan niya yung air conditioning. Sabi ko, sige Father, close siya kay Ed Villanueva. So, samahan kita, pero papakausap mo sa akin si Ed Villanueva. Papakilala mo. Tapos nung time na yon, pagkatapos na pumunta sa simbahan, sabi ko, Father, utang mo sa akin. Akin na yung number ni Ed Villanueva. Kinausap ko si Ed. Sabi ko, Sir Ed, kasi ganito, may simbahan na bagyo, na lindol, pwede ba natin tulungan? Sabi niya, Ma'am, hindi ko na kaya. Sabi ko, Sir, sige, isang beses lang, pagbigyan mo lang ako. Sabi niya, saan ba? Sabi ko sa Lemery, sabi niya, kailan? Sabi ko, Sir, bukas na, kasi paalis na kami in 3 days time. Sabi niya, ha? Sabi niya, tapos nag-isip siya, sabi niya, sige po, kasi ginagawa ka rin yung San Jose na simbahan, San Jose, Batangas. Nagkita kami, tapos kinento ko sa kanya yung kwento ng San Roque. Nakita niya. Sabi niya, sige ma'am, tatanggapin ko. Yun yan. Tapos lahat ng comes into place naman lahat.
In 8 months, natapos yung simbahan. Pati pinto, pati lahat, natapos siya. Pero sobrang grateful kami sa inyong mga taga-Lemery kasi doon namin naramdaman talaga kung gaano na-appreciate, kung paano mag-appreciate ng tulong namin sa church. Hindi namin hinihingi na pasalamatan nyo kami, pero naiyak po talaga kami ng dedication kasi nakita po namin kayo umiiyak. Yung mga taga San Roque po, nung pagpasok po at winelcome, umiiyak po yung mga taga San Roque. Naramdaman po namin talaga na sobra po silang nagpasalamat na buo yung sila. Hanggang dito po, sobra po namin kayo na-appreciate. Thank you so much po. Thank you po sa inyo. Wala din yun eh. Yung time na nag-abroad si Father Rodem, yung parish priest. Nagpunta daw sila sa Europe dito, nagkaroon sila ng retreat ng mga Batangas priest kasama si Archbishop Garcera. Pumunta yata siya sa Venice para pumasok doon sa St. Mark. Pero hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila nakapasok. Sinabi ng tour guide, dito na lang po kayo sa simbahan dito, sa Venice, sa malapit din sa St. Mark. Hindi naman siya interesado doon sa isang simbahan dahil pag sa Venice ka, doon ka sa St. Mark. So pagpunta niyo doon sa isang maliit na simbahan, andun pala yung isang relic ni San Roque. So nandun yung isang relic ni San Roque, parang ginaid siya. Tapos andito si Bishop Ambo David na sinabi sa kanya, gusto mo bang kunin yung relic na yan para doon sa San Roque niyo? Sumulat na tayo kay Pope habang buhay pa siya para mai-request. And first time, usually, pag nagre-request ng relic, mga years or at least a year para makapunta sa Pilipinas. Pero nagulat, less than, siguro ni-request niya yung, kaya ba yung retreat, no? In span of 4 months, nadala yung relic dun sa San Roque. At saka, nagbigyan din ako ng privilege na yung makawakan at madala sa altar yung relic. So, isang miracle din yun. So marami din miracle nangyayari dun sa San Roque. Tsaka kinukwento rin ng pare. Kumbaga malalaman mo yung parishioners kung dumadami sa bilang ng ostya. Sabi nila average daw is 400 to 500 communions ang pinamimigay nila in a month. Ngayon daw, umabot ng 1,000 plus. Marami daw nagsisimba ngayon doon. Galing sa iba-ibang lugar. So, sana pag-uwi niya ng Pilipinas, I'm sure naman, lahat ba kayo taga Batangas? Lemery po. Lemery po. Ako po yung bagong simbahan. 98. Kasi nung opening po yun, nandoon ako sa Pilipinas. So nakapasok ako nung time na yun. Mas maganda na po kasi tapos na po yun sa Yun po. taas. Ngayon tapos na. Sana mahalin niyo yung simbahan natin. Simbahan natin. Opo. Ongoing po yung Adoration Chapel, yung dati pong baptistry, ginagawa na po siya ngayong Adoration Chapel. Bago mag-Holy Week, tapos na po yung Adoration Chapel. Wow. Yun lang po, ang inaano lang. Hindi po kami blessing sa Lemery, sa San Roque. San Roque po yung blessing sa amin. Yun po yung lagi namin sinasabi. Pag pinagawa namin yung San Roque, pag may babayaran kaming malaki, as in malaki, kunyari po yung buong sahig, andyan po yung accountant ko, alam niya po yan. Lalabas po yung cheque sa amin, sabihin niya, ma'am, may babayaran tayo. Walang hirap, no? Natapos namin yung simbahan. Talagang, God really provides through the intercession of San Roque. Sobrang salamat po sa inyo. Sobra po namin itong na-appreciate. Hindi po kami nag-lunch para po dito. Kaya parang nanginginig ako. Tinis namin yung buong biyahe. Actually, isa pang last miracle din is parang yung nagbigay kami sa simbahan. Bumabalik din eh. Kaya hindi ko na sabihin yung figures, pero napansin namin kasi minsan The more you give, the more you receive. tama. Si Jim Lo kasi, lagi niya kaaway ang accountant namin. Kasi darating doon, hihingi pa sa simbahan, pa sa simbahan. Eh, siyempre yung
Sa accounting kasi naiintindihan ko rin. Laging kailangan may explanation. Tapos, siyempre, pag nasa business ka, lahat ng labas ng pera is lagi. Kung ano yung kapalit, ganun lagi eh. Pero kung sa simbahan, hindi mo dapat in-expect ni kapalit. Pero, Kasi pinapalik, galing sa kanya yun. kasi pinapalik namin sa Diyos eh. Oo. Kaya, Sa kanya din naman napansin galing na lahat. namin, kahit siya mag-attest, yung time na yun, siksik-igig, umaapaw yung blessing. So ngayon, sabi ko masarap pala tumulong din sa simbahan. Sana rin, may practice nyo rin in your own little way Yes kung po. paano magbalik sa Diyos. Yes. At Alam naman ibabalik- namin nagbabalik kayo. Tsaka nakita ko naman sa inyo. Sobrang sarap po. Sobrang salamat po Oo. talaga dito. Thank So, you. yun lang. Maraming Thank you so salamat. much po. Thank you so much din po. Salamat rin kay Sir Ryan, si Rose. Sir Ryan, salamat din. Koledyo Filipino po, matagal na po kaming magkakaibigan ng Oo. koledyo. And sa president po, sa may-ari po nito, sobrang appreciate po. Thank you po sa mga taga Salamat po, marami. Marian. Lemeray niyang sarap. Tutuloy na po namin yung kain namin.